And here's the toy that we're going to review for today. This is He-Man and the Masters of the Universe, Skeletor from the Netflix animated series. And as you can see here, wala na si Skeletor dyan sa loob, of course, kasi na-unbox na natin siya nung live tayo. But ganyan yung packaging niya sa harap and sa likod, obligatory product shot ni Skeletor and yung iba pang lineup na makukuha natin. At the side, design lang ng box. At the other side, design lang ulit ng box. And on top, He-Man and the Masters of the Universe. And at the bottom, barcode and stuff. Here we have now our Skeletor, and let's check muna yung pinaka-details niya. Yan yung itsura niya sa face. Okay naman. Medyo kulang lang ng parang mga dark areas para mas lumitaw pa sana yung mga details niya dyan sa face. Although yan yung pinaka-armor niya, yung kamay niya. Okay. Ang ganda rin ng belt niya. Sa paa, ganun din. Parang medyo kulang na yung paints niya kasi may mga ibang details pa siya na parang mas maganda kung nilagyan nila ng paint. Even itong parang extra or extended armor pa niya dito sa side niya all throughout dito sa harap. So, color lang ng skin tone niya. That's why hindi mo gaanong mapansin. Sayang, maganda pa naman din sana yung pinaka-overall design niya. And yung sa kamay niya, yan ang itsura niya. Now, para sa kanyang articulation, yung face niya, yung face lang na nagagalaw pwedeng mag left and right kasi yung buong head niya is rubberized na, so hindi mo na siya ma-left and right. Yung talagang face lang niya, may konting look up siya and look down. Sa kanyang Creed moment, meron naman kahit papano, ganyan yung kanyang arms wide open. And of course, may up na ganyan and back na ganyan. Mahirap i-rotate kasi itong rubber coat niya dito is nakaharang. Wala na ang elbow articulation, pero dito sa kabila, meron siya. Pwede niya siyang mag-flex ng muscle niya dyan. Dito sa hands niya, naro-rotate yung area na yan. Dito naman sa kabila, itong pinaka-hands naman niya naro-rotate. Although dito pala sa elbow niya, pwede rin pala ma-rotate yan, 360. Pagdating sa waist niya, pwede naman ma-rotate din yan 360. And sa kanyang Van Damme split, yan ang pinaka-split niya. High kick niya, ganyan. Back kick, halos wala. Nakaharang yung butt flap niya dyan. No knees articulation. Ang next articulation natin is dito sa paa na naro-rotate lang ng ganyan. Walang up and down or any swivel. Basically, sa articulation niya, may mga kulang-kulang. Hindi ko alam bakit di pa nila nilagyan ng articulation din dito sa left arms niya. Pero dito sa right, meron. Bakit ganun? Kulang-kulang. Sayang din yung knees articulation niya sa size niya na to. Ang ganda sana kung meron siyang knees articulation. Anyway, this Skeletor comes with his Ram staff. Yung pinaka-itsura niyan. Sa likod, Hollow Earth. Wala nang any mass na magbubuo sana sa staff niya. Talagang half lang. Even dito sa baba, nagtipid na sa plastic. Sa harap lang. So, kaya di-display niyo siya harap lang. Kasi pag nakita yung likod, wala, kulang-kulang na. Pag hinawakan niya yung kanyang Ram staff dito, yan, sakto naman yan. Mas maganda rin nga kung may mga paints din siya dito sa fingers niya, pero wala. And yan na, yung kanyang Ram staff. Hawak-hawak na ni Skeletor ng ganyan. Medyo loose lang din yung parang pinaka-legs niya sa akin. Para sa height ni Skeletor, ang height niya is around nasa 8.5. Almost 9 inches na siya hanggang dun sa tip ng hood niya. And ang maganda niya, na-compare pa natin siya sa iba pa nating figures tulad ng ating loyal subjects. Battle Armor Skeletor, Masterverse Skeletor, Retro Play na si Pantor, Retro Play na si King Randor, and ang ating Moto Classic na si Chief Carnivore. So, yan ang ating height comparison. If you're planning to avail this Netflix series, He-Man Masters of the Universe Skeletor, ang SRP niya is 1,199. But, depende yan kung saan nyo makukuha itong copy nyo na to, or makakakuha din kayo ng nakasale na tulad ng nakuha ko na price drop ng 350 na lang. There you have it now, guys. Yan ang ating Netflix animation series, He-Man and the Masters of the Universe, Skeletor. What do you think of this figure? Is it a go for you or no for you? Whatever thoughts, please comment it down below. But for me, for its size, it's a good figure na rin for display. Although nakukulangan talaga ako pagdating sa mga articulation niya kasi parang kinulangan talaga siya. It's not na nagkulang sila eh. For me, parang kinulangan talaga siya. Kasi
naglagay na ng mga ibang articulation pero sa kabila wala. So parang medyo awkward for me pag ganun. Sayang naman yung size niya, ang laki sana niya and maganda sanang i-posing to sa kanyang size, but because of that limitation, magiging limited din yung pag-post natin sa kanya pag i-display na natin siya. No wonder na itong figure na to talagang nag-price drop, as in lagpas 50% up to 70% yung price drop niya. Maybe it's because of those things kaya naging shelf warmer itong Skeletor na ito. But if you want something lang na pang-display para sa Netflix animation series ng He-Man and the Masters of the Universe, goods na tong Skeletor na ito.